Magandang araw, Pilipinas. Ako si VNP, ang inyong online na reporter sa balita at viral na kaganapan sa Pilipinas. Ang balita ngayon ay tungkol sa isyu ng lihim na pondo ni Sara Duterte. Ngayon, mayroon tayong isang umuusok na kwento na kinasasangkutan ang Vice-Presidente ng Pilipinas, si Sara Duterte. Ayon sa ulat ng Rappler, kinuwestayan ng Commission on Audit, COA, ang paggamit ng 4.5 na bilyong piso na pondo para sa kumpidensyal at pampamahalaang impormasyon ng pamahalaang lungsod ng Davao mula 2016 hanggang 2020, nang si Sara Duterte ay alkalde pa. Sinabi ng COA na walang tamang dokumentasyon at likidasyon ng mga pondo, na dapat sana'y ginamit para sa mga operasyon kontra terorismo, kontra insurhensya, kontra krimen, at kontra droga. Ang ulat ng COA, na inilabas noong ika-30 ng Setyembre taong 2023, ay nagpapakita na ang pamahalaang lungsod ng Davao ay tumatanggap ng 900 na milyong piso taon-taon mula sa pambansang gobyerno para sa gastusin sa kumpidensyal at pampamahalaang impormasyon. Gayunpaman, natuklasan ng COA na ang lungsod ay nagpasa lamang ng sertipikasyon ng gastusin na nilagdaan ni Sara Duterte, nang walang anumang mga supporting dokumento tulad ng resibo, bushe, o mga ulat. Sinabi ng COA na ito ay lumalabag sa mga patakaran at regulasyon sa paggamit ng mga pondo para sa kumpidensyal at pampamahalaang impormasyon, na nangangailangan ng detalyadong accounting at audit. Binanggit din ng COA na ang pamahalaang lungsod ng Davao ay hindi nagsumite ng anumang mga ulat ng tagumpay tungkol sa kung paano ginamit ang mga pondo para sa kumpidensyal at pampamahalaang impormasyon upang maabot ang kanilang mga layunin. Sinabi ng COA na ito ay nagbibigay duda sa validation at karampatang paggamit ng mga gastusin, pati na rin ang epektibidad at kahusayan ng mga operasyon. Inirekomenda ng COA na dapat sumunod ang pamahalaang lungsod ng Davao sa mga patakaran at regulasyon sa paggamit ng mga pondo para sa confidential at pampamahalaang impormasyon, at magsumite ng lahat ng kinakailangang dokumento at ulat upang mapatunayan ang kanilang mga gastusin. Pinabalaan din ng COA na kung hindi ito magawa ng lungsod, maaaring magdulot ito ng mga parusa tulad ng disallowance, surcharge, o legal na aksyon. Hindi pa naglabas ng anumang pahayag si Sara Duterte hinggil sa ulat ng COA. Siya ay kasalukuyang naglilingkod bilang Vice-Presidente ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte, na kanyang ama. Siya rin ay may mga usaping tumatakbo bilang kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ano masasabi niyo sa confidential funds ni Sara Duterte? Comment down below ang iyong opinion at huwag kalimutang like ang video na ito para updated ka sa balita sa Pilipinas. Kung bago ka pa lang sa channel ko, maaari ka bang mag-subscribe at like na rin ang video na ito. Salamat sa panunood.